Sa loob ng buwang ito, pinangangambahang baka tuluyang iutos ng korte ang pagbitay kay Leo Echegaray. Handa na ba ang New Bilibid Prison para magbitay? At mas mahalaga, handa na ba tayo? Ika-4 ng Agosto, araw ng Martes. Nabulabog ang marami na lumabas ang ulat na itinakda ng araw ng kamatayan para kay Leo Echegaray. Ang petsa, kahapon, Agosto 7, alas 3 ng hapon. Si Echegaray nasentensya ng parusang bitay dahil sa panggagahasa sa kanyang stepdaughter. Maging ang National Bilibid Prisons ay nabulabog din sa balita. Ayon sa bagong talagang director ng Bureau of Corrections, retired General Pedro Sistosa, wala pa silang tinatanggap na impormasyon galing sa Quezon City Regional Trial Court. Alam mo kasi ano mangyari dito, yung korte na nag-convict sa kanya, yan ang bibigay sa amin ng oras sa sakadate. Kaya yung sa Quezon City. Namatay na si Juan. Nauna si Judge Asuncion. Mas nauna pa. So, yung pumalis siguro sa kanya, o yung executive judge, yan ngayon ng Juan. So, dapat yung judge yan ang bibigay na order sa amin. Ipinakita pa ni Sistosa na nananatiling status quo ang kaso ni Echegaray, batay na rin sa ipinalabas sa kautusan ng Korte Suprema noong Marso 3. Ibig sabihin, hindi maaaring patayin si Echegaray at iba pang mga death convicts hanggat wala pang pinal na desisyon ang kataas-taasang hukuman. Reaksyon ito ng Korte sa iniharap na petisyon ng Free Legal Assistance Group of FLAG na kumekwestiyon sa konstitusyonalidad ng Republic Act 8177, ang batas na muli nagpatupad sa death penalty. May 2 talata doon na nakalagay ang rights of the accused, no? So, tinatakda na sa ligang batas natin yan. Wala tayong choice except sundin na sa ligang batas. Kaya hindi ko maintindihan ang reaction ng mga so-called victims, no? Families, no? Na bakit pinapaboran yung akusado. Because in the first place, yung pamilya ng akusado, sila rin ay biktima. Biktima ng isang sistemang hindi makatarungan, biktima ng isang sistemang hindi perfect, no? Kaya masasabi natin sa level na yan, pare-parehong biktima yan. Lilinaw din ni Atty. Gibson Araula, Clerk of Courts ng Quezon City Regional Trial Court Branch 104, na hanggat wala pang desisyon ng Supreme Court, wala silang ipapalabas na petsa ng pagbitay. Wala pa. Kasi at this moment of time, si Judge Telma Pumpirada, which is the presiding judge of this court, wala pang order in issue for the execution of judgment of Leo Echegaray. Dahilan upang manatiling nakabiti ng parusang kamatayan para kay Echegaray. Sa kabila ng kaguluhan sa prosesong legal ng pagpapatupad ng parusang kamatayan, inihanda naman ng Bureau of Corrections ang lahat para sa kauna-unahang biktima ng death penalty magmula nang ito ay maibalik. We're here to execute whatever government tells us to do. No problem about that. Ito ang Little Chamber o Execution Chamber. Matatagpuan sa may likuran ng Gate 1 ng Bilibid. May sukat ito na 60 feet by 16 feet. Dakong alas 5:30 ng umaga. Sa araw ng pagbitay, dito ipapasok si Echegaray sa loob ng maliit na kwartong ito. Maghihintay na siya rito hanggang sumapit ang alas 3 ng hapon, ang oras ng pagbibitay. Ang buong paligid ng kulungang ito ay gawa sa materyales na goma, mula dingding hanggang kisame, hanggang sahig. Ito ay upang maiwasan sa pagpapakamatay si Echegaray sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbasag ng kanyang sariling bungo. 3 kamera ang inilagay upang mabantayan ang lahat ng kilos ni Echegaray sa 4 na sulok ng kulungan. Sa kabilang silid, makikita naman ang pulang teleponong ito. Ito ang magsisilbing hotline ng Bilibid sa tanggapan ni Pangulong Joseph Estrada. Tanging ang tawag lamang ni Pangulong Estrada bago mag-alas 3 ng hapon na makakapigil sa pagkitil sa buhay ni Echegaray. Sa kabila namang kwarto, makikita mga naglalaki ang iniksyon na paglalagyan ng mga kemikal na lason. Ang mga lasong ito'y dadaloy papasok sa katawan ni Echegaray na nakatali na sa kamang ito. Ipinakita sa Brigada 7 ni Dr. Maria Luz Villanueva, pinuno ng ospital ng New Bilibid Prisons, ang 3 uri ng gamot na gagamitin sa pagbitay.
Kinabibilangan ito ng mga sumusunod: petotal sodium, pampakalma o pampatulog; Pavilon, pampakalma ng kalamnan; potassium chloride, pampatigil ng tibok ng puso. Ito ang killer. Ayon kay Dr. Villanueva, ang halaga ng mga gamot na ito ay hindi lalagpas ng 1,000 piso. Ang potassium chloride po, yan po ay ginagamit ng mga cardiologists. Cardiologists, mga doktor po natin sa puso. Para saan po? Let's say yung mga may heart failure, ganun po yan. Sa cardiologist po yun. Yung dalawang gamot to, sa gamot po yan na binibigay po ng mga anesthesiologist natin, yung dalawa. Kapag naiturok na mga ito sa convict, 3 minuto lamang ang kakailanganin o mas mababa pa. Siya'y tuluyan ng malalagutan ang hininga. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagsasanay sa 4 na napiling phlebotomist ng bilibid, ang maituturing na mga makabagong berdugo. They're also excited about the whole thing. Pero parang yung iba, parang siguro it's a bit normal for them to feel a bit uneasy about it all. In the first place, this will be the first time that they will be doing that. Idinagdag pa ni De Los Reyes, the very confidential din ang pagkakilanlan sa mga phlebotomist. Hindi naman walang konsensya. I mean, they have their own conscience. Siguro, they believe in what they're doing, kaya siguro ganon. But to say na walang konsensya, hindi naman siguro. I mean, siguro, mas maganda yung konsensya nila to finally put an end to those people who have committed grave crimes against society. At sa kwartong ito, nakalapit ng kama ng kamatayan, papapasukin ng kamag-anak ni Echegaray, kamag-anak ng biktima, at mga kinatawan ng media. Unti-unti nilang masasaksihan ang habang buhay ng pagtulog ng bilibid. Handa na ba si Leo Echegaray na bayaran ng kanyang buhay ang kanyang naging pagkakasala? Magbabalik po ang Brigada 7. Noong 1997, nang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na patawan na ng parusang kamatayan si Leo Echegaray. Matagal na rin siyang nakakulong sa New Bilibid Prison, naghihintay at umaasa na magbabago ang kanyang kapalaran. Gulat na may halong kalungkutan ang naramdaman ng kampong umanay inabuso naman ni Leo Echegaray. Nang mapabalitang muli na namang napigil ang pagpataw ng parusang kamatayan. Yun nga ako nagagalit hindi malaman. Sila naglagay ng batas na ngayon, urong-sulong. Hindi malaman kung kailan bibitayin. Sabihin na nilang totoo, bitayin, kung hindi, hindi. Ayon pa kay Lola Asuncion, hindi biro ang epekto sa pagkabinbin ng parusa sa kanyang apong si Baby. Habang nagtatagal, puno ito ng pagdurusa. Hindi bali noon, bata pa siya. Ngayon siyempre may isip na, dalaga na. Ayaw na niyang ma-iskandalo naman. Nangyari na nga yung ganyan. Tapos hindi pa sa hintuan ng medya. Di itago na lang namin. Si Barangay Captain Martin Dino naman ang nagsisilbi ngayong padrino ni Baby. Masama rin ang kanyang loob sa ilang sektor na nananawagang pigilin ang pagpatay kay Echegaray. Ngayon, ang hinihingang kong tulong itong mga advocate natin sa human rights. Sana naman, tignan nyo naman din yung kapakanan ng biktima. Hindi lang yung kapakanan ng biktima. Ayon kay Dino, habang buhay nang mababago ang pananaw sa kanyang kinabukasan ng bata. At ang mabigyan ito ng hinihinging katarungan, ang siyang tanging makapagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Kawawa yung bata eh. Alam nyo ba na 3 beses siya na uminto ng pag-aaral? 3 times. Kaya yung bata ngayon dapat 3rd year o 4th year high school na siya. Nasa 1st year pa siya hanggang ngayon. Dahil dito sa hanggang ngayon dala-dala niya itong inabot niya
na problema, no? Sa ngayon, ang araw ng kamatayan ni Leo Echegaray, ang araw na pinakihintay ni Baby. Tuwa po. Tuwa na yung parang hindi ko mapaliwanag kasi yung parang yung sa lahat ng yung pinaglaban ko, parang eto na, ano na siya, yung pinaglaban ko, matutupad na, parang gano'n. Sinabi pa ni Baby na hindi niya mapapatawad ang kahayupang ginawa sa kanya ni Echegaray. Hanggang ngayon po talaga hindi ko siya mapapatawad, hanggang mamatay ako. Kahit drug-drugin nila ako, hindi ko pa talaga siya mapapatawad. Hindi po talaga. Kahit bigyan nila ako ng sandamukan na pera, talagang hindi ko po talaga sila, papatawarin. Kahapon nakaharap ko ng personal si Leo Echegaray. Malamig ang kanyang mga kamay nang abutin ko. Mahigpit na pinagbabawal ng Department of Justice ang pakikipanayam ng media sa isang death convict kung kaya't wala kaming kuha sa kanya. Ang pagsagot na lamang niya sa pamagitan ng sariling sulat kamay ang tanging paraan upang maiparating sa mga tagalabas ang kanyang nararamdaman. Ayon kay Echegaray, parang kinalabog ang kanyang dibdib nang mabalitaan niyang bibitayin na siya kahapon. Kaba, panglalamig ng katawan at pagguho ng pangarap para sa kanyang mga anak. Hindi rin maitatago sa naturang sulat ang galit niya sa sistema ng katarungan sa bansa na naglagak sa kanya sa parusang kamatayan. Danawagan pa si Echegaray sa sektor na nanggigiit na ituloy ang kanyang pagbitay. Ayon sa kanya, doon sa mga gustong ituloy, dapat isipin niyo muna mabuti kung ano ang ugat ang pinagmulan nito. Huwag kayong huhusga agad. Sa kabila naman ng matagal na niyang pananatili sa death row, binigyan diin niya sa Brigada 7 na hanggang ngayon, wala siyang pinagsisisihan. Ayon kay Echegaray, magmula ng maliit hanggang paglaki ko, mga pagkakamali ko sa aking mga magulang, pero hindi ang kasong ibinibintang sa akin dahil hindi totoo at walang dapat pagsisihan. May kirot pa sa puso ni Echegaray habang isinusulat niya ang nararamdaman para naman kina Lola Asuncion at kay Baby na nag-aakusa sa kanya. Sa mga salita ni Leo, "Nanay, wag naman niyo akong ilubog sa aking kinalalagyan. Hindi ko ni-rape si Baby. Kung gusto niyo, ipamedical niyo siya para malaman natin ang katotohanan." Ngunit, nananatiling bingi ang maglola. Basta ako, pinapasa Diyos ko na siya. Basta siya, wag naman silang magalit yung pamilya niya. Wala man akong kasalanan sa kanila. Hindi naman sila nagkasala sa akin. Sa bata sila nagkasala. Wag naman nila ako masyadong anuhin. Papatawad ko siya, hindi ko po talaga magagawa sa sarili ko yan. Dahil yung ginawa niya sa akin, hindi lang yung pamilya ko sinira niya, buong buhay ko winasak niya. Unti-unti nang pumapatak ang orasan. Kung kailan ang hudyat, walang nakakaalam. Hindi ako pinaalis ni Leo nang hindi niya maipaparating ang mensaheng ito para sa kanyang 3 anak. At babasahin ko ito para sa kanila. BJ, Macmac, Leonie. Tandaan ninyo, mahal na mahal ko kayo. Hintayin ninyo ang paglaya ko. Magsasama-sama tayo riyan ng isang masayang pamilya. Sa nagdaang 200 taon, naging mainit na ang debate kung dapat ba magpataw ng parusang kamatayan. At inaasahan na sa susunod na 200 taon, patuloy na magliliyab ang isyong ito. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang may karapatang kumuha ng buhay? Iyong bang nagbigay o iyong dapat ay magturo kung papaano mabuhay? Mula sa silid ng kamatayan para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting.
Marami na pong naging debate ukol sa isyong ito. Doon po sa Senado, 1 taong dinibate yan at tinawag na namin yung walang kamatayang death penalty. Dapat lang isipin palagi na kapag ang batas ay nilabag, dapat maghanda sa nakabuntot nitong kaparusahan. Masaker sa Banawe, sa wakas, may nahuli ng sospek sa pagbabalik ng Brigada 7.